sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, ganap ng 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Lunes, ika-20 na sa buwan ng Abril taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halos 25 pesos sa tapyas presyo sa petrolyo, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Cargo ship ng Iran at tinarget ng US destroyer barko nasa custody na ng US Marines. Pagbabalik kay Saldico sa bansa, tinatrabaho na ng Malacanang high-level coordination team ipinadala. Magkapatid na Senator Mark at Camille Villar dumalo sa preliminary investigation ng DOJ sa reklamo ng SEC laban sa kanilang kumpanya. Performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas, rating naman ng Vice President Sara Duterte bagyang bumaba ayon sa Octa Research Survey. Halaga ng pondo na pinababalik ng COA kay VP Sara umabot na sa 448 million pesos. NPA members, kabilang ang leader ng Kilusan, patay sa mga sundalo sa Negros. At 2 patay sa magkahiwalay na insidente sa isang kondominium sa Tondo, lungsod ng Maynila. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, good news. Muna tayo para sa mga motorista magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Batay sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos, bababa ng 24.94 ang kada litro ng diesel habang 3.41 naman ang gasolina. May bawas presyo rin sa kerosene na 2 piso kada litro. Samantala, meron namang kasadong rollback na 3 piso bawat kilo sa LPG bukas. Pinatitiyak naman ng Department of Energy na walang magiging delay sa pagpapatupad ng rollback bukas sa Abril 21. Samantala, gobyerno na ang magdidikta ng minimum rollback at maximum hike sa presyo ng mga produktong petrolyo ayon kay Energy Secretary Sharon Garin sa ilalim ng Executive Order No. 110, binigyan ng pamahalaan ng kapangyarihan para magtakda ng presyo. Ibig sabihin, kailangang sundin ng mga oil companies ang kakwentahing bawas o dagdag presyo sa petrolyo ng pamahalaan sa gitna ng National Energy Emergency. Nagbabala naman si Garin na kung hindi susunod ang mga kumpanya ng langis, mag-i-issue ang DOE ng show cause orders at nanganganib pa ang permit ng mga ito. Sapul din ang lalabag na oil company sa criminal penalties, kabilang ang 3 buwang hanggang 1 taong pagkakakulong at multang mula 50,000 hanggang 300,000 pesos. Pakinggan po natin si Energy Secretary Sharon Garin. May limit na tayo, may minimum na tayo sa rollback, tapos may maximum din tayo sa price increase. So both ways, pag rollback siya, dapat kung 24.95 yan, dapat yung rollback could be equal or more than the 24.94. So pwede siyang maging 25, pwede siyang maging 26, pero hindi siya pwedeng 20 lang. So kailangan sundan ng oil companies. Yun po na-announce din ng Presidente ng Friday yan. So, pero pag increase siya, pag sinabi ng DOE na 10 piso lang halimbawa yung increase, hindi siya pwedeng sumobra. So that's our new rules now. Samantala ay dadaan na lamang sa mga e-wallet ang pamimigay ng ayuda sakaling magkaroon ng panibagong round ng pamamahagi ng fuel subsidy sa mga motorcycle, taxi driver, TNBS at service delivery drivers. Ito naman ang ipinahayag sa DCRH sa Social Secretary Rex Gatchalian kasunod ng mga nangyaring aberya sa manual na pamamahagi ng ayuda.
Paliwanag ng kalihim, ngayong nangyari ng direktiba o ngayong nangyari na direktang pagbibigay nila ng ayuda sa mga tsuper at drivers, kinakailangan naman nilang kumpirmahin kung totoo at aktibo mga driver pa ang mga pangalan ng sinumite sa kanila ng mga kumpanya. Ginawa naman ni Gatchalian ang pahayag kasunod ng napaulat na nasawing motorcycle o taxi driver na nakapila sa pamamahagi ng fuel subsidy sa Quezon City. Narito ang tinig ni Gatchalian. Ang iniwasan nga natin yung ghost riders. At katuming ka, Jerry, because na external yung source ng listahan, minabuti talaga ng DSWD na to painstakingly do it one by one. Itong ginagawa namin mahirap, pero kailangan namin gawin para mapangalagaan yung pera ng taong bayan. Samantala, tinarget ng isang barkong pandigma ng Amerika ang isang Iranian flag cargo ship sa Gulf of Oman na nagtangkang umiwas sa US naval blockade sa Gulf. Ito ang inanunsyo ni US President Donald Trump at ng US military. Ayon kay Trump, hindi tumigil sa paglalayag ang Iranian vessel na Tuska, kung kaya't pinuntirya ng guided missile destroyer na USS Spruance. Sinabi ng Pangulo na nasa kustodiya na ng US Marines ang tinutukoy na cargo ship ng Iran at isinagawa na ang inspeksyon sa loob ng naturang barko. Sa isang statement, binanggit ng US Central Command na tinangka ng barko ang Tuska na maglayag patungo sa pantalan ng Bandar Abbas nang matsyempohan ng US destroyer. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, tinatrabaho na ng gobyerno ang pagpapauwi kay dating Congressman Saldico sa bansa upang makapanagot sa mga kinasangkutang isyu sa flood control scandal. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mananatili sa kustodiya ng Czech Republic SICO at ginagawa na ng mga hakbang ng pamahalaan para maibalik ito sa bansa. Inatasan na umano ng Pangulong Department of Justice at Department of Foreign Affairs na pangunahan ng makikipag-ugnayan sa Czech Republic. Sinabi pa ng Presidente na magpapadala rin ito ng high-level coordination team upang tutukan na ang pagpapauwi kay Ko dahil mga kailangan ng sapat na panahon para ito'y mapauwi sa bansa. Narito ang kanyang tinig. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Samantala, tiniyak ng pambansang pulisya ang kahandaan at transparency sa pagproseso kay dating Congressman Zaldico matapos itong maaresto sa boundary ng Czech Republic at Germany. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakikipag-ugnayan na ang Directorate for Intelligence sa mga police attaché sa Europa na sila namang kukonekta sa embahada para makuha ang dating mambabatas. Oras na mabitbit ng Criminal Investigation and Detection Group, dadalhin si Ko sa Campo Crame kung saan siya ibubuking, kukunan ng mugshot at isasalang sa medical procedure bago iharap sa Sandigan Bayan. Sabi ni Tuanyo, Sandigan Bayan ang magtatakda ng piitan ng akusado pero hindi nakasama rito ang PNP Custodial Facility na nananatiling under renovation. Pakinggan po natin at panuorin si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa Pilipinas, pagbibigat ng ofisa ng Philippine National Police, dapat po ay didiretso dito sa CIDG para sa po yung proseso katulad ng pag-fingerprint, medical and physical examination. At makaraan gawin ng mga nasabing mga examinations, dapat po ito dadalhin sa Sandigan Bayan para i-return po yung warrant. At pagdating po sa Sandigan Bayan, doon na po mag-desisyon ang Sandigan Bayan kung saan po siya ilalagay po na detention cell. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, tumaas naman ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba ng bahagya ang ratings naman ni Vice President Sara Duterte sa unang quarter ng 2026. Ayon ito sa survey ng Okta Research mula March 19 hanggang 25, na tumaas ang 4% ang performance rating ni Pangulong Marcos. Pumalo ito sa 55 mula sa 51 noong fourth quarter ng 2025.
Naabot ang performance rating ni PBBM ang majority levels sa lahat ng rehiyon sa buong bansa. Pinakamataas sa Balance Luzon na naitala sa 57% at Visayas naman na 56 habang pinakamababa sa NCR 53 at sa Mindanao 51. Samantala, bumaba ng 4 points ang performance ni Vice President Sara para maitala ang 50% na naging 54% na noong quarter 4 ng 2025. Gayunpaman, naitala ng pangalawang Pangulo ang highest performance rating sa Mindanao na 83%, habang sa Balance Luzon ay 35 at sa NCR ay 37. Samantala, sa iba pang mga balita, dumating sa opisina ng Department of Justice o DOJ ang magkapatid na Senators Mark at Camille Villar upang sagutin ang reklamo ng Securities and Exchange Commission. Nagsumite ng counter affidavit ang magkapatid na Villar para depensahan ang kanilang pag-aaring kumpanya na Villar Holdings Corporation. Ayon sa SEC, sangkot umano ang higanteng kumpanya sa market manipulation, insider trading at misleading disclosure. Samantala, patay ang 19 na miyembro naman ng New People's Army, kabilang ang leader nito sa isang enkwentro sa barangay Salamanca sa Torboso, Negros Occidental. Ayon kay Brigadier General Ted Dosmog, commander ng 303 Infantry Brigade, kasamang nasawi ang notorious na leader ng NPA na si Roger Pabillar o kilala sa alias na Jong at Arnel Tapang. Mayroong bounty na aabot sa 1 milyon si Pabillar dahil sa umano'y pagiging sangkot nito sa mga pamamaslang sa mga sibilyan sa Calatrava at Torboso. Kaugnay nito, sinabi naman ni Viscom Commander Lieutenant General Hernando Reyes na nabigyan na ng hustisya mga buhay na nawala sa kamay ni Pabillar. Nananawagan naman si Reyes sa mga miyembro ng CPP sa Visayas na sumuko na lamang at magbalik loob sa pamahalaan. Samantala, umabot na sa 448 million pesos ang pinababalik ng Commission on Audit o COA kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng bagong disallowance ng COA na may petsang March 31, 2026 na sumasaklaw sa 375 million pesos na confidential funds. Bukod pa ito sa 73 million pesos na disallowance noon namang 2022 confidential funds. Bukod sa Vice Presidente, inatasan na magsoli ng pondo sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey at Colonel Raymond Dante La Chica, dating Security Chief ni VP Sara. Ilan sa findings ng COA ang questionableng paghawak ng cash advances, pagkabigong patunayan ng unconfidential operations at hindi maipaliwanag na release ng pondo mula sa hindi otorisadong mga individual at iba pa. Sinimak ng pulis na sangkot sa pagsalpok ng isang PNP coaster sa pampasayrong bus EDSA carousel noong Biyernes. Ayon kay Police Brigadier General Noel Balio, Direktor ng Logistics Support Service ng PNP, kabilang din sa sinibak ang immediate supervisor ng pulis at driver din ng sasakyan. Paliwanag ni Balio, otorisado naman silang dumaan sa EDSA busway bilang bahagi ng libreng sakay na patungo sana sa Commonwealth sa Quezon City. Pero makikita sa CCTV na nagkamali ang polis ng habulin nitong pagpasok sa bus lane mula sa ika-4 na linya ng EDSA northbound. Narito ang tinig ni Valio. Ang route na binigay sa kanya is Commonwealth area going to Fairview. Kaya nung time na yon, kalalabas lang po ng ating sakyan, papunta siya sa area niya at na-miscalculate niya yung pag-turn niya ng kaliwa coming from the fourth lane. Samantala, patay ang 2 katao sa iniimbestigang insidente sa Urban Deca Home sa Tondo, lungsod ng Maynila kagabi. Kinilala ang unang biktima na si Giovanni Alsa, residente ng Building 5 ng Deca Homes sa Barangay 94 Tondo, habang hindi pa nakikilalang isa pang nasawi. Batay sa ulat ng Manila Police District Racsabago Police Station 1, nangyaring insidente sa ground floor at ika-8th floor ng Building 2 ng Urban Deca Homes. Si Alsa ay natagpo ang nakahondusay sa ground floor ng Building 2 at agad dinala sa Tondo Medical Center, ngunit idiniklarang dead on arrival. Hawak na ng MPD Homicide Section ang imbestigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pagkakilanlan ng isa pang nasawi. 27 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.
Nagpatupad ng panibagong palasan ng pambansang pulisya. Epektibo ngayong araw. Pinalitan na ang pinuno ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa katauhan ni Police Brigadier General Rex Arvin Malimban. Pinalitan niya si Police Brigadier General Bonard Briton na inilipat naman sa Personnel Holding and Accounting Unit. Bukod kina Malimban at Briton, kasama din sa palasan ng 4 na police colonel. Sinibak sa pwesto ang 6 na pulis mula sa Regional Special Training Unit, Cordillera, habang iniimbestigahan ang aligasyong may tinatanggap silang kickback mula sa ilang billeting service sa kasagsagan ng 6 na buwang field training program sa lugar. Ayon kay Police Brigadier General Rolindo Sugilon, Acting Director ng PNP Training Service, siniseryoso nilang aligasyon kahit na hindi pa natutukoy ang pagkakilanlan ng nagpakalat nito sa social media. Batay sa akusasyon, sangkot umano ang ilang pulis sa barracks rental kickback scheme. Kasabwat ang ilang billeting facilities na pag-aari ng mga pribadong individual. Batay umano sa utos ng isang nakatataas, pinapatungan ng 500 piso ang renta ng mga trainee sa kanilang immersion dahilan ng mas mahal na gastos. Sabi ni Sugilon, pulisiya nila ang i-turnover ang mga OJT sa mga chief of police na sila namang tutukoy ng boarding house. Aabot ng umano ang backtracking ng PNPTS hanggang sa mga dati nang sumalang sa field training bilang bahagi ng investigasyon. Samantala, inilabas na ng Department of Education ang opisyal na school calendar sa mga school year 2026-2027 kung saan magsisimula ang klase sa Hunyo 8, 2026 at magtatapos sa April ng 2027. Kasabay nito, ipatutupad na rin ang bagong 3-term calendar sa basic education bilang bahagi ng reforma. Aabot naman sa 201 class days ang buong school year at hahatiin sa 3 termino at bawat term ay may opening period, instructional phase at end of term activities. Sa unang term, magsisimula ang mga paunang aktibidad mula Hunyo 8 hanggang 11 habang ang regular na klase naman ay arangkada sa susunod na Hunyo 15 hanggang unang bahagi ng Setyembre. Ang ikalawang term ay tatakbo mula sa kalagitnaan ng Setyembre hanggang unang bahagi ng Disyembre na may end of term activities bago ang holiday breaks. Magbabalik naman ang klase sa Enero para sa ikatlong term hanggang huling bahagi ng Marso at susundan ng final assessment at closing activities sa unang bahagi ng Abril 2027. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang 22 iba pa matapos sumalpok sa poste ang sinasakyan nilang modern jeep sa Cubao, Quezon City kahapon. Ayon sa Quezon City Police District, umamin ang 22-year-old na driver ng jeep na si John Angelo Pasios na nakatulog siya dahilan para bumangga ang sasakyan. Kita sa CCTV footage na nag-take over muna ang jeep bago ito bumangga. Batay naman sa salaysay ng ilang pasahero, pagewang-gewang na umano ang pagmamaneho ng driver habang nasa Montalban, Rizal pa lamang. Agad namang naisugod sa ospital ang mga biktima kung saan 3 sa mga ito ang nananatiling nasa kritikal na kondisyon. Nagnegatibo naman sa alcohol test ang driver na nasa kustodiya na ng pulisya at mahaharap sa mga kaukulang kaso. Flash Report. Samantala, may flash report si Sherwin Alfaro. Nako, yung bansang Japan daw ho. Saan bahagi ng Japan ito, Sherwin? Niyanig ng 7.4 na lindol. Sherwin Alfaro. Sherwin? 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 Babalikan natin. Yeah, go ahead, Sherwin. Go ahead. Well, mahina, garbled. Sherwin? Papasok. Sherwin? Babalikan natin si Sherwin Alfaro. Samantala, sa iba pa ang balita, nasabat ng pulisya ang abot sa 5.4 milyong halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint sa Barangay Duran, Parang sa Maguindanao. Ayon sa mga otoridad, naharang ang isang minivan, Isuzu Elf truck at isang Toyota Fortuner. Dito na nadiskubre ang abot sa 6,500 na ream ng Canon brand na sigarilyo. Inaresto ng kapulisan ang 12 hinihinalang mga smuggler, kabilang na ang isang minor de edad. Posible silang maharap sa kasong paglabag sa Anti-Smuggling at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Samantala, nag-deliver ng 299 million pesos na kahon ng pera si Monica Ocampo Santos, liaison officer ng Sims Construction, sa isang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, ibinunyag ni Ocampo Santos na personal niyang inihatid ang pera sa opisina ni Bryce Hernandez na nooy Assistant District Engineer. Anya, ang naturang halaga ay may kinalaman sa 5 government projects na nakuha umano gamit ang lisensyang ipinahiram kay Hernandez. Sinabi rin ni Ocampo Santos na kabilang sa kabuuang 299 million pesos, ang 74 million pesos na umano'y bahagi ng 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Samantala, kinwestiyon naman ng kampo ni Hernandez ang kredibilidad ng testigo na tinutulan ng prosekusyon. Patuloy ang pagdinig sa kaso kaugnay ng aligasyon ng katiwalian. Alas 5:33, balikan natin si Sherwin Alfaro sa kanyang Flash Report. Sherwin. Henry, niyanig ng napakalakas na 7.4 magnitude na lindol ang hilagang silangang baybayin ng Japan kaninang alas 4:53 lokal na oras sa Japan, mga bandang alas 5 pasok ng alas 5 ng hapon dito nga sa Metro Manila. At ito'y naramdaman sa hilagang Iwate Prefecture na hanggang Tokyo yung naramdaman ng mga pagyanig na naitatala sa kasalukuyan. May lalim lamang yung lindol na 10 kilometro kung kaya't ito'y napakababaw. At ayon sa Japan Meteorological Agency ay nag-issue sila ng posibleng tsunami warning dito nga sa bahagi ng Iwate at ng Hokkaido na maaring tumama na mga alon na aabot sa 3 metro o nasa 10 talampakan. Yung nangyaring pagyanig ay naitala sa upper 5 intensity register ng Japan 7.6 seismic activity scale o intensity scale. At ang naturang pagyanig ay wala pa namang naiulat ng mga major damages sa kasalukuyan. Subalit hinihikayat yung publiko na maging alerto sa Japan, lalo na dito sa bahagi ng Iwate Prefecture at maging sa bahagi ng Tokyo na makakaramdam pa ng mga posibleng mga aftershock matapos ngayon napakalakas na lindol na naramdaman kaninang alas 4:53 lokal na oras dyan sa Tokyo sa Japan. So sa kasalukuyan ay nag-aabang pa tayo, Henry, kung may itataas na ano pang alerto yung iba pang mga ahensya, lalo na dito sa atin at malapit-lapit tayo sa Japan, kung mararamdaman din dito o kung ano mga ilalabas ng PBOX na advisory dahil nga dito sa napakalakas sa pinakabagong naitalang pagyanig dito nga sa Japan. Itong Iwate Prefecture ay malapit lamang sa Tohoku Center. Ito yung sentro ng 2011 na malakas na pagyanig din na nangyari sa bansang Japan na nagresulta ng tsunami. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Sherwin Alfaro. 5:36 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ng may Almoranas. Oy, baka natatawa kayo. At minsan pinagtatawanan din ninyo yung mga may sakit na Almoranas. Ano ha? At pati naman yung mga may sakit, minsan ay nahihiya. Huwag pong ganon. Huwag tayong mahiya na mayroon tayong sakit na ganyan. At huwag din naman nating pagtawanan. At huwag nating kutsain at huwag nating libakin or pagka minsan ikahiya yung mga ganyang sakit. Ano? Sapagkat yan po isang karamdaman na nangyayari sa isang tao. Hindi naman po tayo exempted kahit sino sa mga ganyang karamdaman. Pero ang maganda po niyan, yan po ay nagagamot. At yan po ay kaya pong magamot, lalo na nung mga available na mga gamot ngayon sa mga butika. Kagaya po nito, kung kayo po ay matagal nang nagtitiis, dyan po sa inyong Almoranas, huwag kayong magtiis. Umaksyon na po kayo kaagad. Mag-Hemaway na. Hemaway, Hemaway. Hemaway po ang gamot na aking pong sinasabi. Ang Hemaway ay lunas sa inyong Almoranas. Ang Hemaway ay mabibili po sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Ang Hemaway po ay Diosmin. Hesperidine is the generic name of Hemaway. If symptoms persist
consult your doctor. Basta pupunta kayo sa butika, pumunta kayo sa Mercury Drug, sabihin ninyo yung gamot sa Almoranas na Hemaway. Pero if symptoms persist, consult your doctor. Balansyado. Eto na. Kasi yun hong issue ng partner, yung pagkakadakip umano kay Ginoong Elizalde Co, ang congressman ng Ako Bicol, na naging chairman ng Committee on Appropriations, na sangkot sa anomalya ng flood control fund, na nagtatago sa ibang bansa, lalo dyan sa Europa. Lumabas partner, ano yung eksakto? Siya ay nasa kote dahil? Dahil kulang ang kanyang mga papeles di umano. Oo. Dahil from Czech Republic, ay tatawid sila sa border papuntang Germany. Yeah. Ang balita na kumakalat ay napaka-stricto pagdating sa border control ang bansang Germany, and meron silang mga random checkpoints. Yan. Ayun, mukhang nasa pool, Yan naranasan na rin natin, akala natin. Kasi yung mga bansa dyan sa Europa, minsan tatawid ka lang, kalsada lang ang iyong landlocked kasi. Oo. So malaking sabihin na natin, malaking kontinente, malaking landmass. At ang kanilang border nga, yun, isang kalsada lang. Ibang bansa na pala yun, di ba? Kung kagaya nung nangyari sa amin, tatawid kami from Serbia to Hungary. Sana lahat nakapag-Serbia papuntang Hungary. Kasi para lang may background yung mga nakikinig din sa atin. Toll gate lang Sa toll gate lang kami. Sa toll gate lang hinanapan kami ng ng mga papeles nyo. Pero mga kasama na yung visa, of course. Private vehicle kami. Kanya lang, dun nga, pag hinanap yung mga dokumento mo, ang tagal ng saan, anong border yan ulit? Serbia to papasok ng Hungary. Talagang mabigat yung scrutiny ng mga dokumento mo. At na minsan tititigan ka pang gano'n ng talaga. Masama ba ang pagkatitig? Yung kanilang inquisitive look. Kakabahan ka ba pag gano'n? Yung matipong malamig na dun sa lugar na sa bansa na, pero pagpapawisan ka pa rin. Pag ikaw ay may tinatagong kalokohan, ay talagang makakaramdam ka ng tag-araw sa taglamig. Si Attorney Domingo Cayosa, si Attorney Egon, natin hong kakausapin tuloy, siyang former president ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Kasi may concern paano ikaw mapapauwi si Saldi ko? Wala naman tayong extradition treaty, Alamin natin kay Attorney Egon kung paano ba, sapagkat si Attorney Egon din nang nagsabi na kung gustuhin naman ng pamahalaan, kaya naman pabalikin si Saldi ko. Attorney Egon, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Yes sir, si Henry Huare at saka si Karen. Sir, paano nga ba yun? Si Saldico ba ay mapapauwi sa Pilipinas as easy as 1, 2, 3? Paano ho ba? Maari. Nasa pakikipag-usap po yan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, particularly DFA, at kung kinakailangan ng ating mismong Chief Executive, ang ating Presidente, dun sa counterpart niyan, dun sa bansang Czechoslovakia. Kasi kahit wala tayong extradition treaty, kahit wala tayong mutual legal assistance treaty, at kung ano-ano pa, nakukuha ko naman yan sa pakikipag-usap at reciprocity. So, maaari ho na mangyari yun. Maganda rin na nalaman natin, natututukan ninyo sa media, para sa ganon, bilis-bilisan din ng ating gobyerno na ibalik siya dito kung talagang sincero sila na papanagot siya o kaya at least mabigyan siya ng pagkakataon sagutin yung mga live cases na sa Sandigan Bayan, at higit yan, nasa sentro ho kasi siya dun sa systemic massive corruption sa gobyerno. Diba? Interest nating lahat, nakakabuti sa buong bansa na marinig siya dito. So pwede yung direktang mag-usap ang ating Pangulo at ang Pangulo ng Czech Republic? Pwede ko yun. Either magtawagan o kaya yung ating embassy doon, makikipag-usap, mag-ugnayan. Kasi po yung presence ng isang alien, foreigner sa isang bansa at the discretion nung bansang yun. So kung sa tingin nung
bansang yun na mas matimbang ng pagkikipagkaibigan o reciprocity o yung maaari din natin tulong o pakinabang ng gobyerno ng Czechoslovakia sa ating bansa, sa ating gobyerno, di babalik nila siya dito. Pwede ho yung gano'n. Of course, meron din silang local laws, due process, pero it's the political will. Discretionary ho kasi yan sa mga foreign governments kung saan yung isang Pilipino nakatira o naroroon. Nabanggit niyo, Attorney Cayosa, sir, kanina na mahalaga rin po na may magandang relasyon, bilateral relations, diplomatic relations ang dalawang bansa para maging mas mainam, mas mabilis po at maaari po na mapag-usapan na para maibalik po o makagawa po ng paraan para maiuwi dito sa bansa si former Congressman Zaldico. In your opinion po, maganda naman po ang standing ng ating bilateral relations with the Czech Republic. Tama po ba, Attorney? So, with that in mind, do you think na posible na maibalik siya as soon as possible? Kung yung mga sinabi nyo nga po na mga dapat gawin ay gawin na ng pamahalaan natin. Posible ho. At hindi ko lang masigurado. Halos lahat ho ng bansa sa mundong ito, signatory sila dun sa Convention Against Corruption. That's a United Nations sponsored convention. Treaty ho yan. Signatory ang Pilipinas. Makakatulong din yan na i-fight ng ating gobyerno. Kasi doon, lahat ng mga signatory doon, nangako na magtulungan laban sa corruption. Di ba itong kaso ni dating Congressman Zaldico, massive corruption daw So, hindi naman ito political, hindi naman ito pang-aapilan, malinaw naman. So, kung yan ay maihain dun sa gobyerno ng Czechoslovakia, malamang ibibigay sa atin yung ating mamamayan. Lalo na fugitive from justice siya So, very sensitive ang Europe at ibang bansa tungkol Pero, dito. At, Attorney Egon, no less than the President ang nagsabi rin na kasi kailangan dumaan tayo sa legal, kailangan tayo dumaan sa proseso, and it will take sometime, hindi ganun parang ang gustong sabihin ng ating Pangulo ay dadaan tayo dyan sa mga prosesong yan, hindi pwedeng mabilisan at madalian. Kasi kung ang tao ang tutugunin ng ang pakikinggan ay sa lalong madaling panahon, kung maaari bukas makalawa narito na si Zaldico para humapanagot na natin dun sa kanilang mga pagkakasangkot sa flood control. tama naman, dadaan yan sa proseso. Hindi rin natin alam kung si Mr. Zaldico ba ay pupunta sa korte ng Czechoslovakia. Hindi natin alam. As Filipino, entitled ho naman siya kung siya ay babara doon. Dapat binibisita na siya ng ating mga consular official para malaman kung ano ba ang kanyang kaisipan kung gusto niyang magsalita. But sa tingin ko, hindi dapat rason yan Dapat hindi magdahan-dahan ng gobyerno. Ibalan natin ang batas nila, ang proseso, pero bilis-bilisan natin pag-usap, totohanan natin. Kasi baka na naman isipin ng tao bayan, ayaw yan pabalikin dito kasi nga baka kung ano-ano ang sasabihin niya. Parte ho yan ng realidad di ba? It should be as soon as possible maibalik dito. At sana may marching order ang Malacanang sa lahat ng kawani ng gobyerno, lalong-lalo ang ating mga diplomat na bilis-bilisan. Okay. At be transparent about the whole thing. Kung kinakailangan nga, yung sinasabi ko na highest level of coordination and request and diplomacy, no less than the heads of state, pwede mag-usap yan At kung nagkasundo, mapapabilis yung proseso sa baba. Meron pong mga kumakalat o lumulutang po na mga posibleng senaryo po, Attorney Cayosa, kung paano maiuuwi agad itong si former Congressman Zaldico. Dahil wala nga po tayong extradition treaty, ang pinakamabilis, meron po akong nabasa, pwede daw pong i-deport. Pero this will be upon the prerogative naman po of the Czech Republic and of course ng kanilang batas. Pero may mga nagsasabi na kung ito po ay i-implementa,
at cooperative naman po ang dalawang panig, ay pwede po siyang may uwi dito less than a month, 2 to 3 weeks. May mga ganun pong mga suggestion po, may mga ganun pong mga lumulutang. Is this possible, attorney? Well, even earlier than 3 weeks. Kasi nga, ang diskresyon nasa gobyerno ng Czechoslovakia eh. Tapos, of course, may due process. Yung sinasabi na iba, pwede siyang magpasaklolo sa korte nila doon. Okay. Pero, ang basic principle ho, pag ikaw ay foreigner, alien doon sa country, you don't have as much protection. Unless, of course, gagawin mo yung sabihin mo, you're applying for political refugee status. Mga ganyan. Pero ang layo naman yan. So, from all indicators, ito European country, malakas ang kanilang paninindigan laban sa corruption. Sa tingin ko, makikipag-cooperate yan. Hindi ho naman yung kagaya dito sa ating bansa na pwedeng i-dribble na lang ng i-dribble. Yun ang nakasanayan natin eh. Kaya pagtapos mamaya-maya, nawala ka na lang. Diba? Bureau of Immigration, biglang nawala na lang yung tao. Hindi natin alam kung saan pumunta. Doon ho, hindi eh. Hindi naman kalaki yung bansa nila. At they are very responsible in handling this matter. So, sa tingin ko ho, mas probable na mabilisan yan kung talagang gugustuhin ng gobyerno. Pero Attorney Egon, considering the fact that he is in the Czech Republic, patawid ng Germany, ibig sabihin ang kanyang maaring kanyang naging kaso lamang is immigration matters, ano ho. Siguro sa napakahabang panahon naman na pinag-uusapan na ang involvement sa corruption, most probably aware na rin naman ang Czech Republic, ano po. So kung naandun siya, wala tayong extradition treaty, at sasabihin ni Saldico na teka muna, ay ang pagkahuli nyo naman sa akin tungkol lang sa simpleng dokumentasyon na kulang ako, halimbawa. Wala naman akong ginawang offense na anumang criminal offense dito wala sa siyang linabag na batas dito sa Czech Republic. Kasi ang European countries kilala rin sa pagpartner sa matingkad na pagsusulong ng due process and human rights. Yes. Paano kung yun ho ang kanyang mga argumento? Wala pa ho akong conviction doon. Hindi pa naman ho ako convicted sa Pilipinas. Gusto kong ilaban ang aking kaso. Pero habang ako po'y kanilang inuusig at ginagawa lang nila akong kasabwat sa isyong politikal. Pwede ba akong dito muna mag-asylum ako? Halimbawa, Attorney Egon. Mag-apply siya for asylum. Well, pwede niyang gawin lahat yan. No? Marami naman siyang magagaling na abogado. Kaya lang, malamang hindi ho yan pakikinggan. Kasi number one, hindi ho naman kinakailangan may ginawa kang krimen dun sa lugar na yun para paalisin ka. Kahit na wala kang kasalanan, kung ayaw kanila dun sa kanilang bansa, wala kang magagawa. Hindi mo naman hindi mong pribilehiyo yun. Human rights na ipagpipilitan ang sarili mo sa isang banyaga o sa banyuhang bansa. Hindi ho ganun yun. So, pangalawa, kung sa tingin nila mas nakakabuti sa national interest nila and the Committee of Nations sa diplomasya na ibigay natin ito, ibalik natin sa Pilipinas. Kasi hindi ho siya ordinaryong turista eh. Fugitive from justice siya eh. Meron siyang valid warrant of arrest. So ayaw din, babatikusin din yung gobyerno ng Czechoslovakia ng kanyang mga citizen na bakit nagko-kodel tayo, bakit natin kinakadlo yung fugitive from justice. So yung mga interplay ng mga interest at mga realidad at mga batas na magsasabi na malaman ho yan talagang ibabalik sa atin. Pero Attorney Egon na rin naman ho maaaring tanong ng kaya ko rin na hindi partner, hindi natin kabisado yung mga pasikot-sikot ng international laws. Pero kung paano kung sa dami ng pera ni Saldico, partner, baka nga hindi lang basta bilyonaryo yan eh. Kung sabihin niya ang trade-off is ilalaga ko na lahat ng bilyones ko rito sa Czech Republic, dito ko na i-invest. Gawin niyo na ako ritong na number one investor
At lahat ng aking meron ako, huwag nyo lang akong paalisin dito. Huwag nyo lang akong ibalik sa Pilipinas. Dito ko nagagastusin. Pwede bang maging bargaining chip niya yon? Naintindihan ko yung paningin na ganyan, Henry. At marami sa ating kababayan, ganun silang patingin. Bakit? Kasi nasanay tayo sa sistema natin sa Pilipinas. Yung bulok na sistema natin. Na pag mayaman ka, maraming pera, pwede mong bilhin, pruwentahan, politikahan yung mga batas at yung mga nagpapatupad ng batas. So, maaaring yan gawin yan, but iba yung konteksto at kultura nila dun. Iba? Yan. Sa atin siguro, naniniwala tayo dyan at probably maging successful siya. Pero doon sa ibang bansa, hindi ako Pilipino. Sa aking pagkala, mas matino sila dun konti sa atin at yung pera na yan, yung hindi sila masyadong matitiman dyan. Of course, you can try that. Sa totoo lang, yung corruption naman nangyayari kahit saan. Pero the probability of it succeeding medyo malabo sa ating paningin. So, what you were saying, I think, partner, what Attorney Egon is saying now is, depende na ito sa political will ng ating presidente at sa kung gaano niya mapapatunayan at makukumbinsi ang punong ehekutibo ng Czechoslovakia na pabalikin na ninyo yan dito sa malalong madaling panahon sapagkat yan ay kinakailangan naming mausig sa salang pangungurakot ng pondo ng bayan. Tama ho, tumpak yun. So, it is now, kumbaga, the ball is in the hands of our government, particularly the executive branch. Kasi ho, yung pagkahuli sa kanya, sa tingin ko, hindi ho naman yan aksidente. Inanmanan talaga siya. Tinanapan siya ng butas. So ngayon na nahuli na, kasi noon, ang hindi namin alam kung nasaan siya, kung ano-anong mga sinasabi sa atin. No, ngayon, nahuli na nila, anong gagawin nyo? So bantayan natin yun. At hindi lang bantayan, we advocate na pwede ho ba, bilis-bilisan nyo para hindi na naman siya makatakas. Kasi for his own sake and more especially for the sake of our country, kailangan marinig na malaman natin yung punot dulo nitong dambuhan ng korupsyon na nangyayari. At least, ito na nga po, no, positive development na nga po ito, attorney, at president na rin po ito siguro sa mga madidiscovery pa natin na mga future corruption cases. Sa tingin nyo po ba na ito ay isang magandang pangitain? Sabihin na natin na napakalaki po talaga ng nawalang pondo sa atin, naghirap po ang ating bansa, lalo na ngayon na sumabay pa ang krisis po sa Middle East at kailangan po natin yung nawawalang pondo na yan, attorney. Pero looking at the silver lining, what do you think about this, yung mga latest developments bilang isa pong alagad po ng batas? Attorney kayo sir. Definitely, positive development ho yung pagkahuli sa kanya, di ba? At yung hindi pagtanggap sa kanya sa bansa ng Germany. Kasi Germany, very particular din yan sa corruption. So, very positive yun. Ang kinakailangan lang natin dito sa ating bansa, susugan ho natin, tutukan natin yung follow-up action. Para maibalik siya dito, maharap niya yung kasalukuyang kaso at malaman din natin sa kanya kasi nasa gitna siya ng talagang systemic corruption kung paniniwalaan natin lahat ng mga salaysay, mga investigasyon. Di ba nararapat lang na ibalik siya dito? Doon din natin matetest yung commitment ng administrasyon dito laban sa corruption para hindi lang ang Vice President, hindi lang yung mga iba, kundi yung mga talagang nasa gitna nito, maimbestigahan, mapapanagot, at mapaparusahan kung pinakailangan. Kaya lang, Attorney Egon, may mga pananaw na baka hindi gawing hanggat makakayanin ni Saldico, hindi siya pumayag na maiuwi rito sa pangamba na baka maging pangalan na lang siya ng airport kinabukasan. sa dami at sa lalaki ng pangalan na kanyang kasabot dito. Oo, maganda na ilabas mo yan kasi responsibilidad din ng gobyerno kahit suspect siya, kahit akusado siya, responsibilidad pa rin ng gobyerno na pangalagahan ang kanyang seguridad. Lalo na, he's a very important suspect. Nasa gitna ng kontrobersya,
maraming alam yung tao. Kumbaga, kung magdesisyon sa nga tell all, talagang marami. Insider siya eh. Kanya nga, oo. At saka pala yung videos niya, no, attorney? Oo, do you remember yung videos na pinost niya po? Marami pong mga revelasyon po doon. Tama, pero yun nga, ang kahinaan nun kasi, it's not under oath. It's not Yun sa lang. labas. So ngayon, Pwede niyang matitesting, di ba? Opo. Matatanong siya eh. Pwedeng i-fact check yung kanyang pinagsasabi. Pero pwede bang i-retract ho niya yung mga sinabi niya sa video? Pwede ba niyang sinabing hindi ko nasabi yan, paano ba? Kasi baka mamaya, sige, pagdating niya rito, under duress po kasi ako eh. yan, yung mga Ganun. ganyan. Pwede Natakot po ako para sa aking buhay. pwede ba niyang itanggi yun, bawiin? Pwede ho. At yun nga ho, kahinaan niya. Kasi pwede sabihin, joke ko lang yan o kaya Naku po. palusot ko lang yan. Kasi it's not under oath. So that's the importance na maibalik siya dito, maiharap sa formal na investigasyon, sa formal na korte at kung magsalita siya under oath. Napaka-importante ho yun. Alright. Attorney Egon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong palaging pagpapaunlak sa aming mga panayam na ganito. Nalilinawan kami, pati ang taong bayan. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Si Attorney Egon Cayosa, ang dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Ayun, ang kanyang sinabi, partner, nasa sa kamay na ng Pangulo at ng Malacanang at ng gobyernong ito ang bola kung paano nila isushoot sa banga si Saldico. Kung gugustuhin sa lalong madaling panahon. Pero alam mo, yung binanggit mo nga na Juan, na sinasabi rin ng iba nating mga narinig at nababasa na immigration ko niyan deportation ang parusa niya, di ba? Pagka, yata, kung ganyan pwede, oo. Mabilis pag gano'n. 2 weeks. May mga nabasa ako na mga experts nagsasabi Sige. nila na pwede kung yun ang magiging desisyon ng batas ng Czech Republic. Pero sana sa ating nakikinig, maging kung ang Pangulo ho ay nakikinig ngayon at nanonood sa mga kanyang mga alagad dyan sa Malacanang, sana wag na kayong magdili-dali riyan. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na kayong ipakita ninyo na mismo yung sinabi ng Pangulo na wag kayong mahiya. Yun pag reading between the lines at inanalisa mo yun, partner. Galit yun galit kasi pag ikaw, partner, sinabi ng kaharap mo na wag na hindi ka na marunong mahiya, ibang kwan yun, ibang sampal yun, partner. So patunayan ninyo, Mr. President, na yung binanggit ninyong salitang yan ay may talim, may talas, at tataos hanggang sa himaymay ng dugot laman ng kasalanan nitong si Saldico. At kung humantong sa pagkakataon na sabihin niya kung sino ang kanyang mga kasabwat, sabihin niya kung sino ang kanyang mga katarato rito at nakinabang dito, sinong nag-utos sa kanya, huwag nating haharangin. Kung talagang sincere kayo na patunayan, nagalit kayo sa korupsyon. Pero kung pauwiin dito si Saldico at magiging selective din lamang, partner, at magtuturo pero merong ililigtas at merong i-spare from corruption, baka ang taong bayan hindi rin papayag sa ganyan. At lalo lang mag-aalboruto sa panlulokong gagawin kung ganyan ang mangyayari. So let's be sincere, let's be truthful, at wag sanang pipigilin ang katotohanan. 6:15, babalik po tayo. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Senator Oming Maglangit, bata mo ko. sabi ni Senator Oming Maglangit, bahala ng Diyos. Yan ang mga Senator Oming Maglangit, teka, kailan ba? Hindi ka graduate dito, partner. Sa mga nagtapos ng Notre Dame Millbook Palimbang, Sultan Kudarat, batch 76, congratulations daw sa kanilang golden anniversary. Ang pagbati mula sa Pangulo ng batch 76 na si Jerry Bahada at sa kanilang alumni na si Kuya Ray
nadar. Balansyado. Samantala, pag postpone o pagpapaliban sa barangay at SK election, hindi na raw po pwede. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. RH number 28, Raymond at Paas. Raymond! Tutol si Senador Sherwin Gatchalian sa mungkahing muling ipagpaliban ng barangay at SK election na nakatakda na sa November 2, 2026. Para sa kanya, may tuturing ng labag sa batas ang isa pang postponement. Sabi ni Gatchalian, nagdesisyon na ang Korte Suprema hinggil dito at sinabing hindi na maaaring suspindihin muli ang barangay at SK election dahil kung ito ay mangyari, ito na ang ikatlong beses na mapostpone ang halalan sa barangay. Paniwala ng senador ay hindi rin basta niya lang ipinagpapaliban ng halalan dahil malalabag ang democratic rights ng mamamayan at ng ating saligang batas. Maliban pa sa katiyakan na may nakalaan ng pondo para sa barangay at SK election. Nauna nang nagpahayag ng suporta si Senador Amy Marcos sa postponement ng barangay at SK election dahil sa krisis sa langis. Sabi ni Marcos, ang 16 na bilyong pisong pondo para sa barangay at SK election ay gamitin na lamang para sa pangailangan ng ating mga kababayan. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado. Maraming salamat Raymond Adpaa. Samantala, mas maayos na sistema sa distribusyon ng ayuda dapat pag-aralan bago may panibagong mamatay na naman sa pagpila para sa ayuda. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Ang pagkamatay ng isang motorcycle taxi rider habang nakapila para tumanggap ng fuel assistance ay wake-up call sa gobyerno para sa mas mabilis na pamamahagi ng ayuda kasabay ang pagbibigay ng dignidad sa mga benepisyaryo. Ayon kay Representative Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List, malinaw na may mali sa sistema at hindi dapat ganito ang dinaranas ng ating mga kababayan na may namamatay habang naghihintay ng tulong. Sabi ni Ordanes, maraming senior citizens rin ang napipilitang pumila ng matagal para sa kaunting ayuda. Anya, sila ang pinaka-nanganganib at hindi makatao kapag nagpatuloy ang ganitong sistema. Nagpanukala si Ordanes na sa halip na puro ayuda, pag-aralan ang sistema na mabibinipisyuhan ang mga mamayan gaya ng 90-day suspension ng VAT. Sabi ni Ordanes, bilyong piso man ang mawawala sa revenue ng gobyerno kung matutuloy ang VAT suspension, pero dapat ding tignan ang kabuoang gasto sa kasalukuyang sistema ng ayuda, kabilang dito ang admin costs, leakages at oras na sayang sa ating mga pagpila. Umapela sa Ordanes kay Pangulong Marcos na ikonsidera ang mungkahi para mas marami ang makinabang. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado. Thank you, Milky. Samantala, si Noche Kakas may sunog kung sumiklab dyan sa may Sampaloc, Maynila. Noche Kakas, Noche. Kuya Henry at Miss Kay, as of 6:09 ngayong gabi, diniklarang fire out ang sunog na sumiklab ito sa may Delgado Street, sa may Sampaloc, lungsod ng Maynila. Babot sa first alarm, itong sunog na sumiklab dito sa light materials na mga bahay. Ayon dito sa Manila Bureau of Fire Protection, 4 na bahay, Henry at Miss Kay, ang nilamon ng apoy. At more or less nasa 20 families naman ang nawalan ng tirahan sa ngayon. Sa kanina, nabulabog rin itong mga staff at mga empleyado ng University of Manila dahil sa kabilang kalye dahil yung usok ay pumapasok sa loob nitong universidad. Inakala nila na doon nagsimula yung apoy, ngunit na pag-alaman na sa may Delgado Street o sa likod itong University of Manila nagsimula yung apoy. Sa ngayon ay wala namang naitalang nasugatan o nasaktan maging o natrap dito sa insidente na ngayon ay iniimbestigahan na ng Manila Bureau of Fire Protection. RH27, Noche sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, balita naman mula sa probinsya, presyo ng karne sa Central Luzon patuloy na tumataas. Mga itlog naman nabubulok na raw dahil sa tumal ng bentahan. Bakit walang namimili? RH25, Grace Ansano, ibalita mo yan, Grace.
Karen, dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng karne ng baboy dito sa Central Luzon, sa kasalukuyan, naglalaro na sa 350 hanggang 400 kada kilo, depende sa parte nito. Marami sa mga residente ang Ang mahirap dito sa may pwesto ng karne sa Cabanatuan City Public Market kung dati-dati raw ay naglalaro lamang sa 320 hanggang 350 ang presyo ng karneng baboy. Ngayon, 30 hanggang 50 pesos ang itinaas nito. Simula nang sumipa ang presyo ng langis dulot ng gyera sa Middle East. Aminado ang maraming mga may pwesto, matumal at halos hindi raw nabibili ang kanilang mga paninda. Si Aida na regular na namamalengke at may-ari ng isang karinderya, halos dito raw ay hindi na mabili ang kanyang mga paninda. Bagamat sa ngayon, pinipilit pa rin niya na manatili ang presyo kada takal ng mga tinitinda niyang ulam. Sa ngayon ay kung ang karne ay patuloy na pagtaas, eto namang itlog halos hindi na mabili dito sa itlog capital of the Philippines sa Pampanga. Ang itlog kasi ay kung dati-dati ay tray-tray kung mamili ang kanyang mga suki. Ngayon, aminado itong si Ma'am Berting na hanggang ngayon umaasa siya na makakabangon dahil nga sa matumal na bentahan nito. Tanging ang tilapia ay nananatiling 150 kada kilo, gayon din sa manok na naglalaro sa 130 hanggang 180. Gayunpaman, ayon sa maraming nagtitinda, ay tinatamaan na hanggang sa ngayon ang ating agricultural sector. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you Grace. Dako, sana naman matulungan natin yung mga ating mga negosyante at magsasakarian sa Central Luzon partner. Sayang grabe. Oo. Dati tray-tray daw yung namimili pero siguro nga dahil sa crisis partner nagtitipid na rin at eto nga nakakaapekto na sa ekonomiya ng mga maliliit na mga negosyante. Alright. God bless sa ating mga kababayan at mga magsasakarian. Doon sa mga may kaya at pwede pa naman bumilit, pwedeng ipamigay, itulong sa iba, wag natin silang pabayaan. Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi nating tatandaan, kung gusto nating umasenso sa buhay, manalig sa may kapal, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus gumawa ng mabuti, sapagkat ang paggawa ng mabuti, kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Laging tumulong lalo sa nangangailangan dahil health is wealth. Ayan, susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina at si Thea Pecho Corpus. Bakit ikaw yung sige, hayaan mo na. Kunyari magganon ka na lang, nagdadab ka kunyari. Ikaw yung nasa camera. Thea Pecho Corpus, ang inyong mga kasama, ang kanilang topic, ano ang karapatan ng may-ari kung kukunin ng gobyerno ang kanyang property? Pwede ba yon kukunin lang ng gobyerno? Akin na yan. Pwede ba yung ganon? Sige. Yan ang mga mahuhusay na abogado, lalo na po si Judge Thea ko. Magaling po yan. Salamat po sa inyong lahat. Sumayin nyo ng Balansyado. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado.